For the pastors are become brutish and have not sought the Lord. Therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Behold, the voice of the Lord is come, and a great commotion out of the north country, to make the cities of Judah desolate, and a den of dragons. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. O Lord, correct me, but in judgment, not in thy anger, lest thou bring me to nothing. Sabay-sabay. Pour out thy fury upon the heathen that do me not, and upon the families that call not on thy name, for they have eaten up Jacob, and devoured him, and consumed him, and have made his habitation desolate. Pray, Lord, na salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray sa aming pag-aaling ng gabi, kayo mga napo, Lord, medyo may mga tema na naulit, but focus kami, Lord, sa inyong mensahe ngayong gabi. Kayo pong paunawa sa amin, Panginoon, hindan yung puso at isipan, especially mga bago, Lord. Kayo pong maunguna at kikilos, Panginoon. Salamat po, Lord, at tuminto ng ulan, Panginoon. I pray na hindi kayo madlangan, yung iba na hadlangan. I pray kami po iingatan niyo po, Lord, lagi, at kayo po mauna. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening. Okay. This time, dito kayo dito. Stephen, wala ka na naman. Missing in action ang dito. Ano pa andyan? Si Aiden. Ayun, pa-special to mga to eh. Good evening ulit. So, medyo mahabang din naman, no? Pero napansin niyo po, no? May mga naulit na tema. Anyway, reviewin lang natin yung mga last 4 chapters, no? Sa Jeremiah 6, of course, hindi yung reprobate silver, pinag-usapan natin. Yung mga tao, actually sa Israel, sila yung as a nation reprobate, rejected, wala nang pag-asa. So, tinatapo na po yun. Kaya napag-usapan din natin dyan, inelaborate na natin kasi nga panahon natin ngayon, mga bakla lagi nasa, karamihan nga na nagko-comment, hindi naman mga Kristyano pero galit din sa kanila kasi nga walang kwenta, patapon na. Pati utak nun, hindi na nag-function na maayos kaya nagdi-demand pa. So, reprobate. Okay? So, again, di lahat ng bakla, hindi lahat ng reprobate bakla, pero lahat ng bakla reprobate. Except nga yung mga nabanggit ko na sa inyo, no? Mga bata, may pag-asa pa yan. Malalaman yan pag sinana natin, tumanggi lalo. Alam na, okay? So, kaya yun, reprobate silver. And then, chapter 7, trust ye not in lying words. Tagalog, huwag kayong magtiwala sa kasinungalingan. Sino kayo tiwala sa kasinungalingan? May mga ganun eh. Ang topic natin dyan, yung mga kulto, of course, malaking grupo. Minsan di mo maisip bakit sila natili doon. Okay? Though, yun nga, dyan papasok yung trabaho natin, kaya aralin natin para matulungan natin sila. Okay, papasok mo naman yung tema na yan. Pero ang subtitle natin nun, Harmful Results of Believing Lies. And then sa chapter 8, is there no balm in Gilead? No? Hard to restore the backsliders. Of course, parang ngayon na namang gabi, focus tayo of course yung sa applicable sa atin. Kasi naman, ang pangit ng pag-usapan lagi bang tao, wala naman sila dito. Though, may matututunan din tayo doon. Okay? So, mga backslider, ang message doon, pwede naman ma-restore eh. Kaya yung nakakalungkot, pag di na talaga bumalik, nasa kanila na yun. So, sila yung maglulus, sila yung talo. Kaya sinasabi lang salita ng Diyos, may pag-asa. Okay? May panggamot, parang sugat na. Of course, kaya may sugat yan. Ito yung maayos, for example, na kondisyon, nasugatan yan, of course, masakit, hindi maganda. Nagagamot naman. Okay? So, obviously, hindi yung reprobate, yung reprobate, wala na eh.
Then last week, glory of the tender-hearted, but valiant for the truth. Inisip ko nga, medyo nabigyan ko ng focus yung valiant. Nabanggit ko rin siguro, maiksi lang. No? Sabihin nun, yung katulad ni Jeremiah, mga tunay na lingkod ng Diyos, matapang yan, and yet tender-hearted. Okay? Sabihin, balance yun, well-balanced. Hindi matigas ang puso, hindi rin malambot sobra, hindi maiyakin, hindi rin naman laging So may time sa iyak din minsan. Yun yung dun tema dun, di ba sa umpisa. Si Jeremiah, even si Jesus, inayakan niya po yung Jerusalem. Si Jeremiah, inayakan niya yung Jerusalem, yung Judah. So yun yun. So sana nakuha niyo yun. Pattern natin yun bilang mga lingkod ng Diyos at maglilingkod sa Diyos. So tonight, dahil nga pansin ko yung mga tema na uulit lang, pero pinapaulit-ulit yun, hindi dahil walang masabi ang Diyos, okay? Bakit inuulit-ulit ng tao? Yung magulang nyo, bakit pinapaulit-ulit kayo sipilyo ka, mag-aaral ka? Bakit? Kasi matandaan, kasi may, alam mo na, natutokso kang hindi gawin yung tama, gawin yung mali. Pinapalalahanan para, kasi importanteng bagay yun, pinapaulit-ulit para sundin. So yun nga, yung mga paulit-ulit na tema sa Isaiah at sa Jeremiah, yung judgment ng Diyos, of course may pag-asa rin, mga bagay yan. And then ngayon, yung idolatry. So medyo nakailang beses tayo sa idolatry. Yun na naman ngayon, yung unang part. Okay, so this time gagawin ko, bibigay ko na sa inyo outline agad para mamaya habang na-explain natin, alam mo na agad. So meron lang 4 na parts dito sa Jeremiah 10. Una, yung idolatry. Alam niyo na idolatry, di ba? Sumasamba sa hindi naman Diyos, no? Especially yung mga obvious na again, sasabihin ng mga Katoliko, hindi naman sinasamba eh. Ba't di nyo alisin? Sige nga, try lang natin, isang taon lang. Wala munang mga dyan. Hindi papayag yun kasi parte talaga yun ng religion. No? So makikita natin sa unang part kung gaano kagalit ang Diyos at walang kwenta yung idolatry. Sabihin parang mga tanga tong mga to. Makikita natin, i-contrast natin sa kabutihan at kalakasan, kapangyarihan, katalinuhan ng Diyos. So i-contrast natin yun. Okay? So apply na rin natin sarili natin. Kung di ka idolater ng ibang bagay, ng mga santo-santo, minsan na-idolater tayo ibang bagay, no? Somehow, And then, makikita natin yung punishment sa Israel, which is again, yung paulit-ulit na tema. And then, later, yung ipapunish naman yung mga nagpunish sa Israel. Ginamit ng Diyos yung, alam niyo na, yung Babylon. Though hindi na binanggit dito, pero maraming naging kaaway ang Israel. Ginamit ng Diyos yung Babylon. Ano ba yung isa? Assyria, and then kung sino man yan. Sila naman yung paparusahan. Then huli, kung paano tayo, yun nga, apply natin sa sarili natin. Eh minsan, ganun din tayo, di ba? Tigas din ang ulo. Paano tayo ma-restore? Parang last week din, no? Pero this time, may kinalaman sa judgment, no? Anyway, pumunta tayo mamaya doon. Yung title natin ngayon, sabi dyan sa bandang huli, sabi dyan, O Lord, correct me but with judgment. Okay, pero ang title na lang natin, O Lord, correct me with judgment. Okay? O Lord, correct me with judgment. The subtitle natin, Asking and Receiving Correction Properly. Paano ka ba magpapakorek? Anong gusto mo? Pinalo ka pa o kinausap ka lang? Gusto ko pinapalo mo, masakit. Ay, ganun ba? Ikaw, Peter. Pero minsan hindi nga pwedeng ganun kasi hindi mo tinatanggap yung correction eh. Iba naman sa opisina ganyan. Ayaw mo na sisigawan ka, di ba? Pero minsan pag talagang maling-mali, di ba? Masisigawan ka talaga.
Ayan, so ulitin ko ha. O Lord, correct me with judgment. Subtitle, asking and receiving correction properly. So, umpisa natin. So, nakuha nyo na po yung, ano, no? Ayan, umpisa natin. Kaya sabi dito, here, dito pa lang, mayroon na tayong lesson, no? Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. So, salamat at medyo nga mature na yung ating, ano, no? So, wala nang magulo na dito except yung mga bata. So, number 1 lesson dyan, makinig sa sinasabi ng Panginoon. So, yung mga kulto po, pag nakikita ko, parang may ano sila, itong lesson ni Manalo, kala mo, sumusunod talaga eh. Parang, yun ang pinapalabas nila. Tama? Yun ang pag pinakinggan mo rin yun, parang yun ang sabihin nila. Sabi nga, Iglesia ni Soriano, parang tayo lang. Iglesia ni Manalo, ganun din. Tayo lang yun. Tayo lang ang tunay na Iglesia ni Cristo. Di ba? O, Iglesia ni Cristo, pangalan natin. O, sino yung Iglesia ni Cristo Bible? Tayo. Yeah. Kaya ngayon, ito na, pag nagsasalita ang Diyos, paano nagsasalita ang Diyos sa Bible? Nandito, pag pinipisalita, makinig. Man, very basic, no? Eh, pastor, ano, Israel yan eh. Tayo nga yun sa ngayon eh. Okay, na-emphasize natin yan, ha? Hindi pwede sabihin, hindi applicable sa akin. Tuloy natin. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen. Ito nga pwedeng, ano to eh. Kaso kasi yung unang part lang to eh. Pero maraming mga preaching na ganito. And ulit-ulitin natin to. Learn not the way of the heathen. Anong sabihin nun? Ang sabi ng Diyos, huwag mong aralin, huwag kang matuto, huwag mong alamin na. Yung may mga bagay na hindi mo kailangan alamin. Amen? Huwag mong alamin yung mga pinaggagawa nila. Kung pwede, of course, yung mga matandaan at saka yung kayang yan, inaaral natin yan para, alam niyo na, ma-describe natin at alam natin anong iwasan natin, ano yung klaseng, ano yung kalaban natin, basically, ano yung mga weapon niya, ano yung lakas niya, kainaan. Inaaral din natin minsan yan. So basically, in general tayo, kasi po maraming mga church yan, mga kabataan, tumagal ka dito ng mga 5 years. Alamat, sana, tuloy-tuloy. Darating yung panahon na yung iba naghahanap ng ibang diba? Napapatingin na ano kayang buhay ng mag-inom-inom, no? Nag-drugs. Bihira na, pero iba ano yung mga ginagaya nyo? Masarap kayang ganitong ano man yan. Tama, hindi. Ngayon, kaya yung sabi sa atin, huwag nyo nang aralin yun. Walang something exciting doon. Pinagmumukha lang nila exciting yun. Actually, kaya nga hard sell yung mga yan eh. Ang saya dito. Ala. Ba't kailangan nilang i-hard sell ng ganon? Kasi hindi ganon. Intindihan nyo ba? Binibenta nila yung kanilang lifestyle. Kaya huwag nating alamin yan. And be not dismayed. Dito yung kabaligtaran nun. Galing ng Bible para siguro, kumpleto. And be not dismayed at the signs of heaven. Ano yun? Ano yung dismayed? Sa panahon natin, ang ibig sabihin dismay, parang dismayado, parang naaasar eh. Pwede rin yun. Pero yung naalala niya si Joshua, yung sinabi sa kanya eh. Di ba, Joshua? Ang sabi doon, be of good courage. Isa yung mga sinabi sa kanya, don't be dismayed. Sinabi pong dismayed, titignan dito sa parang wala dito sa parang daw yan, parang natatakot ka. Tingnan natin. So, bukod sa naaasar, dismayado, may past tense, dismayed. Huwag sinabi dismayed, bagal naman ito. Upset, worried. Yan, pwede. Meron tinitingnan ko kasi kanina yung parang natatakot ka na. Okay, may mga balitang ka. Ayaw mo na, takot ka na. Okay? So, ano yung signs of heaven? Apply agad natin sa sarili natin.
Napansin niyo ba ibang tao kaya hindi mo pupunta sa church? Yan pa lang, umpisa pa lang, alam nila po yan. Pag ikaw nag-umpisa ka dyan, alam na nila. Siyempre, mahirap yan, tuloy-tuloy yan, mahirap bumalis din. Ayan, struggle na po yan. Makita, invite mo pa lang, di ba, pag nag-solving tayo, okay, masaya yun. Iba, uy, okay yun ah. Gusto mo mag-church? Naku, gusto ko po, kaso lang, iba naman, gusto ko talaga, pero hindi mo makita dito. Kasi, ano yung kinakatakutan nila minsan? Yan, responsibility, di ba? Yung accountability rin. Kasi, siyempre, mga tao dito, may kilala sila, and then, hindi sila basta-basta makakapag, ayun na, alam mo na, makapagloko. Signs of heaven. Anong kinalaman nun? Tsaka yung pag binaligtad mo yan, learn not the way of the heathen, and then be not dismayed the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. So yung signs of heaven, sinabi ko sa kanina, yun yung mga bagay na pinapahiwatig ng Diyos. Okay? So yan, katulad yan. Mahirap maging Kristiyano minsan. Diba? Unti-unti naman yan eh. Kaya nga, inaalalayan kayo. Mahirap ba? Hindi naman ah. Kasi nga, inaalalayan kayo. Pero kung talagang pupuntirin kayo ng kalaban, hindi madali. Okay, so summarize ko ah. Ibig sabihin lang, nasabi ng Diyos sa kanila, sa atin, I mean, House of Israel. So, wag mo nang, ito yan, yun ba kasi iisipin, bakit sila, sarap naman buhay nila, ligtas sila, pastor, sinatanong sa natin, ligtas sila, tapos, hindi naman sila nag-church, di ang sarap ng buhay nila, di ba? Parang ngayon, nahaba ng bakasyon nyo. Sino nag-iisip dito ng, sana buo bakasyon na lang. Hindi rin naman pwede yun, di ba? Pero minsan sarap, di ba? Ano mangyayari niyan, di ba? Ganun din sa kanila spiritual. So, umpisa yun, parang ang sarap, walang responsibility, hindi ko kailangan mag-church kasi sabi nila, ligtas na ako. Eh, naman talaga. So, kaya learn not the way of the heathen. Huwag kang masaya, saya ata nun. Hindi masaya yun. Kasi nga, hindi naiintindihan. Paano nila maintindihan, hindi pala masaya yun? At, hindi nga ayaw matuto nga, ayaw naman mag-church. So, chicken and egg yun, paulit-ulit na yun. So, parang sabi sa atin dito, kung kukuha ka ng idea, ang dapat mong gawin sa buhay mo, huwag sa mga walang takot, walang pagkakilala sa Diyos. Yun pa yung hidden. Mga pagano. Yan, naalala ko na naman yung Rosario eh. Natawa lang ako na ewan eh. Sabi ko, hindi ko napansin na commercial pala yun. Anyway. Bakit? For the customs of the people are vain. Ba't natin hindi aralin yun, hindi mo aalamin? Kasi pag inalam mo yun, sinasabi na ng Diyos, the custom of the people are vain, walang kwenta yun. Iba sana interesado sa mga ganyan kung ano-ano, pinapauso. Hindi na naman uso, malalaos na, pauso na naman ano, pinalayo yung tao sa Diyos. Since hindi sila, hindi niniwala sa Diyos, iba naniniwala, inaalis tayo doon. Ay, mas maganda to, pag linggo, anong gagawin natin? Anong pelikula, kung ano man yan, laro, yan. Gathering, kung ano man yan. Ilalayo ka sa Diyos, no? By the way, kahit yung mga kulto, ganyan na ganyan yan eh. Mga kulto, ilalayo ka, hindi nga sila naligtas doon, silalayo ka pa doon, huwag ka dyan, dito kami sa amin. Tapos meron din silang parang Bible din, parang pastor din, para lang maalis ka doon. Kasi sinasabi na dito, walang kwenta yan. So, tingnan natin isa-isa. So, nabanggit ko na yung idolatry, di ba? So, anong ginagawa? So, isa sa mga parang pwede mong i-envelope o yung ginagawa ng mga ordinaryong tao, mga pagano. Kaya, for one cut, by the way, ito yung tinuturo ng iba na Christmas tree daw, no? So, inaral na natin ito last time, ha? Pero ako, paniwala ako dito, pwede mo rin sabihin ganun eh. Alam niyo yung Christmas tree? So, obviously lang sinasabi dito, idol nga. Alam niyo yung idol? Sinong alam niyo idol? Kung si Jesus na Jesus daw, na long hair, yan. Sinasamba nila idol yun. Pero dito, kinumpara siya sa isang puno.
Ngayon, obviously, yung puno, ikokolte mong idol. Okay? Pero dito, hindi sinabing... Sinabi ba dito? Parang hindi na ano eh. Hindi masyadong specify. Pero still, yun nga, idol yan. Bakit puno? Eh, kasi nga doon kinuha. Pero sa akin, yung pagkakaanong dito, parang Christmas thing nga rin eh. Ibig sabihin, puno na kinuha, then nilagay sa bahay, and then nilagyan ng dekorasyon. Ano ba yun? Isa sa mga Christmas tree. Pero ibang Kristiyano kasi yun. Kaya wala doon. Anyway, so ito na. Puputol sila ng puno. The work of the hands of the workman with axe. Ito, gano'n naman ang pangputol doon, axe. Kaya pansinin nyo dyan yung hands tsaka workman. Paulit-ulit yan dito. So, kaya malaman natin kung anong ine-emphasize ng Diyos dyan. They deck it with silver and gold. Anong deck? Lalagyan nila, no? Pinupuno nila ng mga kolorete. Tama ba yun? Ang tawag dito? Palamuti. Alamat. Dekorasyon. Di ba ganun din yung ano? Ganun ba yung mga santo tuloy? Mali yung idol. Christmas tree. Pareho, di ba? They fasten it with nails and with hammers that it move not. Talagang ano nila, sineset nila. So, pareho yun. Christmas tree tsaka yung idol. They are upright as the palm tree. So, talagang nakatayo. But speak not. They must needs be born. Diba? Kalutulad yung maganda yung meme nung ano eh. Yung baha nga, baha. Tapos nililigtas niya yung Diyos niya. No? Dala-dala niya yung Diyos niya. Hindi naman namin Diyos yan eh. Talagang nililigtas mo. So, yung sabihin nung needs to be born na kailangan bitbitin because they cannot go. Be not afraid of them. So, yun yung ginagawa ng Diyos dito. Kita yung ba? Nakaasal sa atin minsan pag inaasal natin yung idolatry. And Diyos mismo yung ginagawa niya eh. Minsan kasi ina-way sa atin para malaman natin na wala kalokohan to. Oo nga no. May muka, may bibig, di nagsasalita. Ano yan? Hindi yan Diyos. Hindi naman Diyos eh. Ba't nyo sinasamba? Hindi naman sinasamba. Nilalarawan lang yung Diyos. Una, hindi yan Diyos. Hindi yan kawangis ni Jesus. Mga long hair. Hindi yun. Una. Ba't nilalagyan mo na ako palamuti? O di, pasok dito. Ba't mo nilalagyan palamuti yan? Kasi yan ang sinasamba mo. Sinasamba or ginagalang or tinataas. So kaya ito sabi ng Diyos, be not afraid of them. Sa Tagalog po, huwag kang matakot sa kanila. Kanino dapat matakot? Ha? Pero matakot ba daw kay Jesus? Iba sabi mo, hindi ka matakot, galangin mo lang. Eh sabi niya, afraid eh. Bakit daw? For they cannot do evil. Walang magagawa sa iyan, hindi ka pwede saktan yan. Kasi nga, Diyos yan eh. Ang Diyos, pwede ka niya masaktan. Mamaya, papatuloy-tuloy yan dito. Pwede kang parusahan. So, doon ka matakot. Yun ang sambahin mo. Yun yung wag mong gagalitin. Basically. Neither also it in them to do good. Walang di makagawa ng mabuti, hindi na magawa ng masama. So again, nandun pala tayo sa idol. Mamaya kukonta sa tunay na Diyos to. For as much as there is none like unto thee, balik siya sa Diyos, thou art great and thy name is great in might. So pangalan pa lang daw, malakas na. Kaya minsan pag pinag-aaralan ko itong mga kulto na to, ba't di nila sila sa tunay na Diyos? Nag-iimbento na kung ano-ano. Hindi naman tunay na Diyos. Tapos yung iglesia ni Manalo nga, hindi raw Diyos, tao lang. Ganahan ka ba sumamba sa tao? Hindi mga ano pala, idolater pala kayo. Even worse, di ba? So ito na po yung contrast, okay? So yung idol, walang kwenta, ginawa, magandang pagkagawa, eh kaso tao gumawa. Kahit gaano pa ganda yan, hindi mo kumpara sa Diyos yan. Pero ang Diyos ay dakila, pati pangalan niya, malakas. Who would not fear thee? So, sinong hindi matatakot sa'yo? So, nakikinig ba kayo? Kung kayo walang takot sa Diyos, tayo minsan,
Kahit yung mga simpleng bagay, hindi ka umatin, okay lang yan. Hindi ako mag-pray, okay lang yan. Magsinungaling ka, okay lang yan. Anong wala kang takot sa Diyos nun? Amen? Amen. Hindi ka mag-solving, okay lang, bahala na kayo dyan. Hindi ka magbigay, okay lang yan. Kaya nga, nandito tayo para makilala natin ang lubos ng Diyos. Kaya sabi dyan, sinong di matatakot sa iyo? O King of Nations. So ngayon, mga nations po, independent yan. Pero sabi lang dito, ang Diyos yung pinakahari ng mga yan. Totoo naman yun eh. Alala ko tuloy si Duterte. Pag niloloko niya ang Diyos. Pero may mga time naman na nagbibigay din siya ng lip service. Diba? Kahit nga mga atheists eh. Ganyan po kasi hindi nila may tatanggi. Na-establish na ng Diyos yung kalooban niya dito eh. So yun ang gusto sabihin doon. Kasi may mga batas ng Diyos na kahit gusto nilang kalabanin, babalik sa ng katotohanan, uy, huwag mong lolokohin ng Diyos or something. Okay, yung batas niya, hindi yan basta-basta. Tuloy ko lang, for to thee that it appertain. Nag-examine yung appertain. Para sa'yo yun. Tinutukoy niya para sa'yo, yung nations. Kasi lahat yan, para sa'yo yan. Sa'yo naman talaga yan, parang gano'n. For as much as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee. Naalala ko yung libro ni Plato nga, no? Yung, mga ba yun? The Republic. So, very influential daw. Kasi nabasa ko ng konti yung isa, 2 beses. So, ang argument doon, dapat ang sino mag-ahari. Sa nation, sino dapat nag-ahari? Yung mga panahon ni David, sino nag-ahari no? Yung pinaka malakas. Ganun po yun eh. Ngayon naman, syempre, alam natin, matindi rin yung talino. Kaya yun, dapat matalino. So, yun ang sabi sa Republic, dapat pinakamagaling basically sa lahat. May pasok ang Diyos doon. Sino pinakamagaling sa lahat? Pinakamatalino, pinakamalakas sa Diyos. Kaya walang katulad ng Diyos. But they are all together, balik sila sa mga Diyos-Diyosan, tsaka mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan sa lahat, dakila, pero sila, ano yung brutish? Ulit-ulit na tayo dyan, ano yung brutish? Parang hayop. Gusto kay Christian, kahit ano, ay kinig yan, amen? Kinukumpara sila sa hayop. Again, yung hayop walang, alam niya kung gawin yung ginagawa niya, pero hayop yun. Hindi yun napapasa yung knowledge. Ibig sabihin, walang alam to, mamaya sabihin niya yun eh. Kasi nga, ba't ka sasamba sa idol? Ayoko nang dito, baka maano ko eh. Gusto kong imak eh, kaya huwag natin gayahin, amen? Ano ka ginagagawa nitong mga to? Ipinaparada pa dyan. Mga foolish, brutish. And the stock, again, yung stock is yung tawag nila, parang minamalit ng Diyos kasi nga nanggaling lang sa puno eh. Yung puno yan, nakita niyo yung stock lang yun eh. Eh basta maganda yung pagkakaukit eh. Ganun pa rin yun. Ano lang yan, kahoy. Pero sabi, panasin nyo dito, sabi, and the stock is a doctrine of vanities. Ngayon lang siya sabi ko sa inyo, kaya walang kwenta yan. Pero nanluloko. Paano nakapanloko yung kahoy? Kasi nga yung demonyo, andun. Tapos itong mga anak ng demonyo din, mga false teacher, dinalagay pa sa harapan natin nila. Kaya, sambahin nyo yan. Hindi yan sinasabi natin, pero yan. Bawa kayo dyan, bibihisan na kung ano. Napakapangit pa nung Jesus nila na hindi naman si Jesus. Pati si Maria. So, para kang tinuturuan, nakita niyo ba yun? Doctrine of vanities. Sumamba ka dyan, parang yung mismong pagsamba, nawawalan ng ibig sabihin. Sa ginagawa nila. Pastor, kawawa ng tanga naman nila, Pastor. Ito nga, kaya nga inaaral natin ito para matulungan natin sila. Mag-upisa yan pag naligtas yan. Amen? Silver spread into plates. Again, ito na parang ito na sinabi ko na context ko. So, silver, mahalagang bagay, pero spread into plates, bakit na hinuhugis, is brought from Tyre. Ang layo ng pinanggalingan.
The work of a workman, alam niyo kanina, pinapaalala, gawa lang ng tao yan. In the hands of the founder, ano yung founder? Ito yung gumagawa ng pag carpenter, kahoy ang kanyang ano. Pag founder, anong kanyang material? Metal. Blue and purple is their glory. Iniisa-isa ng Diyos. Ibig sabihin po yung blue and purple, lalo yung purple, mamahaling gamit yan sa kanila. Even ngayon eh. Nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Wala kang makibiling violet. Pansinin nyo sa paint store. Anong kulay kaya gusto ko dito? Wala kang makikita ng violet halos. Meron man, mas mahal. Tandaan niyo yan kasi mahirap siyang i-produce. So, lalo nung panahon nila, pag yan ang bihis mo, yan ang kulay ng ano mo, mayaman ka, ang ganda nito. Kaso sa they are all the work of cunning men. Mga galing yung mga yan. Kaso gawa lang ng tao. So, kaya ina-emphasize ng Diyos dito kasi minsan may mga hinahangaan tayo na, huy, ang galing naman nyo, galing nyo magsalita, oh. Makita nyo magsalita si Bong, Sangka, sino man yun? Si Manalo, si Bulaan. Ano yun? So, pero bandang huli, bali wala pa rin. Kasi pag kinontas mo yan sa Diyos, but the Lord is the true God. Kung yung kabaliktaran nun, yung Diyos-Diyosan, hindi totoo. Hindi Diyos. He is the living God. Paulit-ulit, no? True and living God. Kaya paulit-ulit sa New Testament, true and living God. Kasi nga, kinokonta sa mga Diyos-Diyosan. Siya'y buhay and everlasting King. At His wrath, the earth shall tremble. So nakakatakot siya kasi pag gusto niya, kaya katulad nga niyan, bungahan na naman ng ano. Eh, kahit mga pagano, sabihin nyo, Lord, tigil nyo na. Kasi, alam na nila eh. Ano yung mga gamit nyo? Pag ang Diyos, alam mo na, sige lang, ha. Pride man kayo dyan, ha. Ubuhusin tayo ng Diyos, nakakatakot. Pwede niyang gawin nyo, ginawa niya na dati. Pwede niya ulit gawin. The nation shall not be able to abide in His indignation. Yun nga, pag ang Diyos ang nagalit, basically, sinasabi, hindi mo kakayanin. Kaya sabi dyan, thus shall ye say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under the heavens. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, mawawala rin yan. Ngayon, binibida nila, maniwala ka. So, may mga nabalitaan pa nga ako, mga antique daw na mga Santo Niño yun, napakamahal. Kaya binibida nila yun. Yun lagi binibida. Nabutan ko rin, mayroong iniikot sa amin na si mother kasi dati nakikiano dyan eh. Sa isang dyan naman yung idol Mama Mary yung iniikot eh. Talagang nakakaawa yung mga naibiktima yan. Thus shall he say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish. Nabanggit ko na pala yun, inulit lang. Ayun na, tapos na yan. 12, yet not made the earth by His power, yet established the world by His wisdom, and hath stretched out the heavens by His discretion. So, ang Diyos, ang gumawa ng lahat, makapanginig siya, lahat siyang ginawa niya. Ganun siya agaling, makapangyarihan. When He uttered His voice, there is a multitude of waters in the heaven. Yan, parang ngayon, ulan, di ba? Mga bata, paano nyo, naintindihan nyo ba ako na si Prince? Di ba, bumaa? Saan nanggaling yung tubig? Saan? Julia, saan nanggaling yung tubig? Ang dami, bumagsak ko. Saan nanggaling yun? Saan nanggaling nga siya? Sa baba, tumaas, bumaba, tumaas. Diba? Water cycle, no? Naintindihan nyo paano nangyari yun? Ngayon kasi medyo alam na natin. Noong panahon nila lalo, hindi at kayo ibang bagay. Paano nga nagkaroon ng tubig, yung bigat ng tubig? Paano napunta sa langit yun? Sige nga. Kaya sinasabi dito, ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi mo maintindihan minsan yan eh. And He caused the vapors to ascend. Sinasabi na, water cycle, ascend. He make it lightnings with rain. Nagkakaroon ng kuryente doon. Naintindihan mo paano yon? May mga charges. Paano nga? Alam niyo yung mga galing na kahit scientist, inobserbahan lang naman, hindi nila alam kung paano gumawa niyan. Hindi maiisip yan. Kaya ganun, ina-emphasize dito yung
kinokontas ng sa Diyos-Diyosan, sa Diyos na totoo. Siyang gumawa lahat niyan and make it line with it and bring it forth the wind out of His treasures. Anong treasure? Ito tinatago mo, di ba? Pag bagyo, saan nanggaling yung bagyo? Yung tanong, yung hangin na napakalakas. Minsan, walang hangin, so biglang, saan galing yun? So, parang sinasabi dito, tinago na Diyos, tapos bigla niyang, pag inisip mo, paano kaya yun? Hot air, and then, ngayon alam natin yun, pero still, hindi mo nga alam exactly kung paano nangyari yun. Yung mga na tinuturo sa atin, natotoo rin naman, may kinalaman din yung rotation ng Earth, di ba? And then, yung araw, iniinitan kung ano man yan. Pero still, yatin naiintindihan yun eh. So, kinukumpara yung knowledge ng idols sa atin, sa Diyos. So, ang layo ng Diyos sa atin, lalo yung kahit sa atin, tayo, layo ng knowledge natin sa mga idol. Kasi nga, kahoy lang yun eh. So, again, kinukumpara dito kung paano dapat tayo sumamba sa Diyos. And then, yung mga idols, dapat malayo tayo dun. So, puro, every man is brute in his knowledge. So, pag kinumpara na tayo sa Diyos, at pangunawa natin, may pangunawa tayo, pero kinumpara na tayo sa Diyos, para naging tayong animal. Anong wala tayong alam? Every founder is confounded by the graven image. Alam niyo yung founder ulit? Ano yung founder? Yung mga gumagawa ng idol gamit metal. Okay? So, siya daw yung pag-confounded, nalilito siya by the graven image. Paano yun? Siya nga gumawa nun eh. Ba't niya nga ginagawa yun? Sinong nanloko sa kanya? Basically, demonyo yun ang loloko sa kanila. Pero sinasabi lang dito, parang yung idol. Para ma-relate, no? So, kaya delikado idolatry. So, niloloko sila. For his molten image is falsehood. Parang kanina, doctrine of vanities. Dito naman, there is yun nga, niloloko sila. This molten is falsehood. Kalokohan, kasinungalingan. And there's no breath in them. Ulit-ulit, no? Hindi yung buhay, walang buhay yan. Ba't mo nga tinataas-taas dyan? They are vanity in the works of errors. In the time of their visitation, they shall perish. Later, husga ng Diyos, ubos yan. Kaya sa Diyos tayo sumamba. The portion of Jacob is not like them. Ito na, kinontas na. Sino yung portion of Jacob? Sino si Jacob? Kanina, nabanggit Israel. Yun. Sa panahon natin, tayo yun. The portion of Jacob is not like them. For he is the former. He is the former of all things. Sinabing former, nauna. Ibig sabihin nga, kasi ang layo natin, pag tayo mananampalataya, malayo tayo sa mga yan. And Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. So pag ikaw mananampalataya kang totoo, malayo ka, makapangyarihan ka, kumpara dito sa mga to. Natuloy lang natin ha. Gather up thy wares out of the land. Ano yung wares? Interesting to. Ano yung wares? May hardware, may software, anywhere. Mga gamit nyo. So, alisin mo na raw sa land. Bakit? O inhabitant of the fortress. Kasi, for the say the Lord, behold, I will sling out the inhabitants of the land at this one. So, pansinin nyo to. Kanina tinutukoy niya buong Israel. Pero ngayon, pinapaalis siya doon. And then, kasi yung land na yon, husga ng Diyos. So, sino ngayon yun? Yung parang kaysa Isaiah yung remnant na tinatawag. Okay? So tayo ay sa panahon natin kasi parang Christianity, parang buo na yun eh, parang isang nation, ang Kristiyano na kayo. Hindi ganoon ang nasa atin, inaalis tayo ng Diyos doon. Pansinin niyo yan, kaya huwag kayong papakuha doon sa mga ganong Kristiyano tayo mga Pilipino, at least may Kristo, may Bible. Pinapaalis tayo ng Diyos kasi lalo pag time na, sila yuhusga na. Ito, kunwari pamilya mo, sabihin natin medyo maayos lang, o pa hindi tumutupad sa salita ng Diyos, anong gagawin mo? Ngayon, bata pa kayo, hindi naman maalis basta-basta eh. Kaya kumpanya man yan, kung ano man yan. Kung sa Pilipinas, puro bakla na dito. Gusto nyo pa ba dito? Hindi tayo pinapakinggan, mag-soul winning, talagang, kung sakaling magawa nila yon, nakakalas di ka na makapag
Anong gagawin mo? Dito ka lang? Parang si Lot? Ay, maunlad naman dito eh. Umalis ka na doon. So, try natin na huwag mo yung ganun Pilipinas. Pero, yun ang sinasabi dito. Pag ikaw ay may time na paghuhusgahan na ng Diyos, pinapaalam sa iyo yun eh. Napabatid sa iyo kasi gusto niya maligtas. Parang again, si Sodom and Gomorrah, gano'n na gano'n. Si Lot, inalis doon. Ayaw pa nga eh. Pero bandang uli, niligtas siya, inalis siya doon. So, yan. So, magandang ano rin yan. So, yan. I will sling out the inhabitants of the land at these ones and will distress them that they may find it so. Para malaman nila. Yan lang. Ano yun? Woe is me for my hurt, my wound is grievous, but I said, truly this is a grief that I must bear. Ayan. So, again, parang bumabalik to kay Jeremiah. Huhusgahan ng Diyos ang kanyang bayan na minamahal, anong gagawin niya? Kailangan niyang pagtiyagaan yun. So, kung alam niyo yung kwento ni Jeremiah, hindi siya umalis eh. Pwede naman siya umalis, alam niya yung kalooban ng Diyos eh. Pwede siya umalis doon, para hindi na siya madamay. Hindi. Ang trabaho niya, nag-preach siya doon, niwarningan niya iba. I believe yung iba doon tumalima. Hindi na sinabi dito eh. Pero later kasi may mga nakaligtas din eh. Pero karamihan, patay. Yung iba naman na tag doon, dinala sa ano, na migrate na sa utak ko. Na-scatter, hindi na. Dinala, exile, yan, in exile. My tabernacle is spoiled, and all my cords are broken. My children are gone forth of me, and they are not. They are not, wala na sila. There is none to stretch forth my tent anymore, and set up my cords. So parang, again, parang future to, pinapakita anong mangyari sa Israel. Sila ay matatalo, sabog-sabog ang kanilang lugar, at pati maraming kapamilya nila patay. Okay, wala na to mag-set up ng curtains. Bakit? Ito na naman, sabi ko lagi sa inyo, no? Sino sinisisi ng Diyos? Bukod sa karamihan ng tao na hindi sila sumusunod, madalas yung mga leader. Sila yung pastor dyan, ito yung mga leader, no? Sila yung nangangalaga dapat. Alam niyo yung pastor, di ba? Siya nagpapakain, siya nagdadala kung saan kayo mapunta. Eh, pati mga pastor daw, ano na? Brutish na naman. Pastor, ikaw ba yun? Hindi na sinabing yan eh. Hindi lahat. Obviously, yung marami sa kanila. Kaya again, sakali mga pastor kayo or mahirap yung ano, ikaw yung nagli-lead. Kasi ang unang sisi sa'yo. Kaya yan gusto sabihin, no? Huwag kayong mahingilag pag kunwari ako, pastor, ba't sila pati mga baptist pasok binabanatan mo? Ayan yun, yun nabasa ko kasi. Yun lang naman sinabi dyan eh. Oh, binabanatan sila dyan. So, para matuto yung iba, hindi na sumunod, at talagang hinusga na sila kasi yun ang ginawa nila eh. Yun ang ginagawa din natin. Yun nga, maganda ma-warningan pa eh. Pero yun ang totoo eh. Kaya napahamak yung mga tao na yan dahil sa mga leader na nabobo na, brutish, ganun eh. Kapag yung ibang pastor parang pag nag-preach siya, parang ano, parang naka-record na. Parang ayaw mo na rin makinig pag ikaw yung lumalago ah. Ayaw mo makinig kasi wala kang makukuha bago. Para siyang tape recorder nga, parang tape ngayon. Ano ba ngayon? Recorder. Parang pinapaulit-ulit niya lang yung mahal kayo ng Diyos, kasalanan, which is okay, again, okay naman kaysa wala. Pero hindi ka lalago. Kasi parang yun pag brutish, parang nabobo na. Kailan lang yung namatay nga si Jack MacArthur. Doon makikita yung mga ano eh, mga walang pangunawa. Kahit mga Baptist. Kasi ba't tinataas yung taong yun? Yung mga tinurungang kasinungalingan yun. At sabihin pa rin, huwag mo lang, ano, bayaan mo na, nasa langit. Hindi nga sa langit eh. Pag sinabi mo sa langit yun, tinitisod mo rin iba. Okay lang pala, hindi masyado sa doktrina eh. Importante yung doktrina eh. Kaya pag yung mga pastor, yung mga nangunguna, hindi na nag-iisip, and have not sought the Lord. Eh, pastor na nga, hindi pa
Iba, ganyan yung dahilan. Tanda ako ng pastor. Alam mo ba, Ace, ganyan, nag-aaral ako. Eh ngayon, yun ang tanong. May topic tayo ngayon. Mari. Hinahanap mo ba ang Panginoon? Nagsusot kasi parang hinahanap, di ba? Ano ang gusto ng Diyos? Okay, salamat, may ginawa kang tama ngayon, pastor, di ba? Eh, may ibang topic tayo. Dito ba sa bagay na to, susunod ka pa rin sa Panginoon? Hahanapin mo yung kalooban niya. Yung tanong, ayaw natin mag-usapan. Hindi mo hinahanap ang Panginoon. Umiiwas ka sa labanan yun eh. Doktrina, kaya yan po yung title ano natin yung anniversary. Okay? Magigit ka naman sa iba, hindi pa, no? About doctrine. So, yung mga pastor, naging brutish, hindi hinanap ang kalooban ng Diyos at ang Diyos, ang Panginoon. Therefore, they shall not prosper. Ganun pala yun. Pag ikaw, nung una, sumunod ka, ngayon, hindi ka nalalago. At, ito yung masaklap, yung mga kanyang mga flocks. Ano yung flocks? Ano yung flocks? Kasi nga, pastor sa mga sheep yan, di ba? So, siya nagli-lead sa sheep. So, obviously, mga tao to Yung pastor, leader, yung mga kawawa naman, yung mga tao na sumusunod sana sa kanya at dadalhin niya sa tama, mag-scatter yun, no? Sabihin, kakalat-kalat, sayang. At obviously, hindi lang basta kalat yung ibig scatter dyan. Kasi sa Bible, paulit-ulit yung pag-scatter. Pag army na scatter, ibig sabihin nun, talo yun. Behold, the noise of the brute is come. Ano yung brute? Kanina, brutish yun, ha? Pansinin niya, brute yan. Brute na may I. Sabihin ko na lang, pag sinabing brute, with an I, ano po yan? Parang noise din. Kasi sabi dyan, the noise of the brute. Ano yun? So parang ano daw yan, chismis na balita na nakakatakot. Na maingay, ganun. So again, paulit-ulit din sa Bible to, no? Ibig sabihin, tayo ngayon, sa palagay niyo, maputuloy ba yung gera sa China? Parang andun di ba? Tumatalino rin kasi, hindi yan basta-basta, pag di sila sigurado. Eh, saan siya mag-asawa na din? Hindi natin alam Pero narinig mo na, di ba? May mga plano na sila. At ngayon, nagkakaalaman niya, may mga spy dito, may mga spy dito. Ano mong ginagawa, pinag-usapan nila, pinag-aandaan nila. Ano yung mga weapons nila. Hindi po malayo mangyari yan. Amen? Amen. Ikaw, sa buhay mo, minsan parang ano yung mga sa buhay ko, parang wala natutunugan niyo ba yan minsan? So, kailangan may gawin tayo about that, no? Lalo na pag nakikita mo, paparusahan ako ng Diyos kasi may ginawa ako, ano man yun. Kaya ito, apply natin sa sarili natin, parang Israel tayo ngayon, alam mo, darating na yung paro, anong gagawin mo? Sumunod ka na sa Kanya. Kasi narinig na natin, nako, narinig ko, nabalitaan ko yung mga hindi pala nag-aaral na mabuti, nako, may hirapan yan sa yun. Para maiwas mo yung sarili mo doon, simpleng lang yan, illustration. Pero marami pang iba. And a great commotion, yun din po yung commotion, noise din yan. Out of the north country, mga chismis na, naghahanda na raw sila, And to make the cities of Judah desolate and a den of dragons. Yun nga, sasakupin sila, sisirain sila. O Lord, I know that the way of man is not in himself. So ito na. Ba't pumasok to? Nakikinig mo ba kayo? So nakita niyo na yung paulit-ulit naman yung tema na yan. Sakupin sila. Kasi sabi ni Jeremiah, Oh Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. So Tagalogin natin Sabi ni Jeremiah, alam ko na ang mga tao daw ay yung kaparaan ng tao wala sa kanya. Ano sabihin nun? Wala sa kanyang paglakad ang ituro, direct, point or gabayan ang kanyang mga lakad. Ano sabihin nun? Interpret ko pa sa inyo. Ibig sabihin niya, hindi niya alam gagawin niya. Hindi niya alam Kala niya alam niya, gagawin niya, yung ginawa niyang yun, hindi pala
makakatulong sa kanya. Hindi niya alam, kaya nga tayo naniniwala tayo sa Diyos, siya yung nakakalam na lahat. Lord, i-direct mo ako, hindi tayo mayabang. Nabasa ko sa history, lahat ng ganyan, ganito yan, kaya ano yung gagawin ko? May mga bagay kang di nabasa. May mga bagay ka pang di alam. Amen? Kaya ito yung topic natin. Tayo din ganun. Pastor, ikaw, nag-aaral ka ng Bible, alam mo lahat. Hindi pa rin. Kaya napansin nyo, pray pa rin tayo. Amen? Sunod pa rin tayo pag hindi tayo naunawaan. Hindi tayo umahakbang na, alam ko na yan, ganito gagawin natin. Ngayon po, this week lang, dami kong mga personal na gustong baguhin na diskarte natin. Kasi nga, na-obserbahan ko eh. So, sabihin ko sa inyo, yung pagtulong sa missionary, di ba ang dating style natin? Hindi tayo magtutulong kung hindi perfect yun. Wala namang perfect eh. Paano yun? Kaya ga-adjust tayo. Amen? Isa sa mga pagtanto ko. Walang ganun eh. Tsaka may pang isa eh. Basta yun. So ngayon, ito na. Last na to yun. Kung di mo alam lahat, at nagkamali ka, ano dapat mong gawin? So sa Diyos ka tumawag, Lord, correct me. Hindi yung tatawag ka sa isang tao at ano man dapat kong gawin? Ganitong ginawa ko eh. Minsan, mahihiya ka, tapos hindi rin naman niya alam yung ginagagawa mo exactly. O ayaw mo rin mag-open kasi hindi na naman siya perfecto. Kanino ka tatawag? Sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, correct me. Sabihin niyo nga, correct me. Correct me. Gandang pakinggan. Pero actually sa Bible, sa King James, pag turuan mo ko, itama mo ko, minsan masakit yun. Lalo pag ma-pride ka, ay, mali ginawa mo. Huy, ba't siya sabihin mali? Sa soul winning, may guys. Ano sinasabi mong mali siya? Naalala niyo yun, yung tumanggap yun eh. Mali siya. Bakit hindi? Parang nag-freak out siya pag, mali, ano? Mali ako? Ako? Mali? Why not? Kaya tayo dapat, normal sa atin to, lalo sa Panginoon, alam niya lahat na makakabuti sa atin. Kung may mali tayo, magpa-correct tayo. Okay, yun yung first part dito actually. Pero pag binasa niyo yan, but with judgment. Ano yung sabihin nun? Hatawin mo ako, Lord. Hindi, tingnan natin dito yung pangalawang part. Sabi, not in thine anger. So sabi niya, correct me with judgment, not with anger. So anong pinagkaiba nung anger tsaka judgment lang? Less daw billing na, ibig sabihin ng billing mo natin talagang tutuluyan ka ng Diyos, di ba? Mawawalan ka na. Kunwari, ano ba sa sa trabaho, minsan nagkakamali din, di ba? Ano yung pinakamalalang pwede mangyari sa ito? Ano? Tanggalin ka na, di ba? Siyempre, kailangan mo ng makulong eh. So, malala naman yun. Ito lang, nothing. Ibig sabihin, wala ka na. Ayan. Pero, ano man gusto mong paano kay correct? Isigawan ka ba? Tanggalin ka agad? O ano? With judgment, ibig sabihin, madalas yung judgment dyan, minsan yung paghataw na, pagpalo, parusa. Pero may iba pang ng judgment, sabihin mo lang sa akin, Lord, anong mali ko? Anong gusto mong parating? Ito yung talaga ibig sabihin nito kasi yung hindi ka galit, Lord, kasi saan tayo takot pag galit na? Ano yung kaduktong na nun? Palo na agad eh, medyo malupit, kaya magandang alam sa mga magulang. Minsan, alam natin, justified yung palo eh, pero yun nga, hindi rin lagi. Kasi kung, sabi, nakikiusap siya eh, Lord, saan hindi ka galit? Hindi ka madaling magalit. Alam natin, sabi sa Bible, the Lord is slow to anger eh. Merciful. Ganun din tayo dapat. At mas gusto natin yun, kaya ang subtitle natin, receiving correction properly. Sino panalangin dapat natin sana? Amen? Ngayon again, kung makulit ka talaga, asahan mo yun, mahahataw kami. Matindi mangyayari sa'yo. Naiintindihan ba? Amen. Kaya tayo kung matalino ka, ang gusto mo lang, kung mali ako, sabihin mo sa akin at paano naging mali.
Again, minsan hindi ka pwede rin mag-demand ng ganyan, ha? Hindi ako pwede paliwanag ko sa akin, dapat maintindihan ko bago ako sumunod. Hindi ganun, ha? Kasi kung pagkakataon, kailangan sa'yo hataw. At hindi mo pwede i-demand yun kasi minsan hindi ka rin handang maintindihan yung judgment. Pero, kaya nga sabi ko dito, ito yung magandang senaryo na kung paano tayo i-correct ng Diyos, paano tayo matututo with judgment. Pakita mo na lang ulit sa amin bakit ganito at bakit hindi ganyan. Ang tanong nga, practically, saan yun matututunan natin? Paano ka matututo na hindi ka nahataw? Ay, advance mo na, di ba? Aralin mo na. Amen. Asan lalim naman yan? Hindi ka na abangan mong hatawin ka pa. Kasi hindi ko naintindihan yan eh. Pwede ka na mag-aaral ngayon. Amen. Babata nyo pa, mas alam nyo na yung judgment ng Diyos. Napakaganda nun. Amen? Hindi ka na maghihintay ng ba't sila ganyan? May dahilan. Pag hindi ka natulog, lagi ko nakikisa bakit itong mga taong to, yung mga classmate nyo, ano yung mga reklamo nyo sa mga classmate nyo na wala sa church? Ano yung napansin yung attitude nila? Trisha. Yung una nyo naisip. Reklamo kanino? Okay, isa yun, no? Reklamo ka pa. Magreklamo ka, ibig sabihin mas magaling ka. Ganyan yung attitude nyo eh, di ba? Ba't ka nagreklamo? Ngayon tayo nagreklamo sa gobyerno kasi mataas talagang expectation natin sa kanila kasi doon lahat ng pondo, tsaka kaya nga sila andun eh. Sa teacher nyo, sino mas magaling? Hindi nyo pa naiisip yan, naisip na nila yan. Okay? Doon minsan, may mga negative din talaga, no? Kasi hindi na pagandaan sa gobyerno. Pero madalas sa hindi, sumunod ka na lang, okay? Assuming na alam mo na. Eh lalo sa Diyos, di ba? So, pero iba pa yun, reklamo na pa yung, so sabihin parang di sila nag-iisip na parang yung mga bagay silang di maintindihan. Na, ba't di nila alam na bastos to, na masama to, na hindi sila dapat sinungaling. Ba't di naintindihan yun? Hindi sila mapagkunwari. Ba't di ba naintindihan yun? Yun nga, kasi hindi naman sila nagpapakorek. Wala silang instruction na i-receive kasi hindi nila nakikinig, no? Basically, pag unchurched siya, again, may mga righteousness na naintindihan yung mga yan, pero yung makakatulong talaga sa kanila, hindi. Either kulang or madalas nga sa hindi, sa daming panluloko ngayon, baliktad pa yung katuwiran ng mga yan. Okay? Kaya actually, kaya ito yung gusto kong dito. Dito, emphasize. Tapos na ba tayo na pag nakita natin kanina, idolatry, katangahan yun, ang Diyos ay mabuti, siya yung pinakadakila, pinontas yun. Parusahan yung iba, yung hindi alam, nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Mamaya, ulitin sa 25. Makakaligtas naman yung sumusunod sa Diyos. Tayo, gano'n ang sa atin. Umalis ka na dyan. Pag alam mo, mapahamak na sila, ayaw pa nila doon, umalis ka doon. Ngayon, tayo, may mali pa rin tayo. So, walang perfecto. Paano ka makakorek ngayon? Ngayon. With judgment. Mas nakala ko yung judgment pag pinalo, di ba? Pero kung matalino ko nga, pinalo yung isa, matuto ka na doon. Pwede rin yun eh. With judgment, ibig sabihin, nakita mo ginudge ng Diyos yung iba, hindi ka pa na-judge at this moment, matuto ka na rin doon. Di ba? Para kang tinatama ng Diyos doon. Ito, mga kakapatid kayo, yung kuya mo, pinalo kasi nagsinungaling, kunwari. Ikaw, gusto mo rin magsinungaling, magsinungaling ka pa? Makita mo na yung judgment sa kanya, sa kuya mo, ate mo, tinuruan ka na rin ng Diyos. Amen. Yun the best. Sabi nga nila, ano ba yun? Experience is the best teacher. Pero may better pa din eh. Experience ng iba. Nakita mo na experience niya, natuto ka na, yung mas matalino ka nun. Amen. Amen. Ayun yun. Kaya tapusin na natin. Pour out thy fury upon the heathen. Ayan na. Ang mga sama na, bakit gusto niyang paluin yung parusahan ng Diyos yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga pagano, heathen.
that know thee not, and upon the families that call not on thy name. For they have eaten up dyan. Nabanggit ko tuloy. No? So, una sa dahilan yan, bakit niya gustong parusahan, una, nagkamali yung ate mo, kuya mo. Gusto mo bang parusahan siya? Wala kang kuya. Kunwari lang. Mas matanda pa sa'yo, nagkamali, at loko-loko talaga. Gusto mo ba siya paluin? Ito yung ginagawa dito. Ito kasi iba umiiwas sa ganito. Oh, sama naman yun. Pag tayo, kunwari, may sinabi tayo, mga bakla, pinapatayan. Eh, yung sabi ng Bible eh. Uy, masyado ko lang kung ano. Huwag na lang. Anong gagawin? Alala ko tuloy si ano eh. Ngayon ko rin pagtanto yung kasi CF. Kahit si Pastor dati binibida yan eh. Pero maling ibida yun eh. Alam mo nangyari kay CCF? Kaya yumawa yan din. Pero parang ganun ngayon na alam mo yung nangyari dyan? Yung anak niya na-rape. Okay? Kasi binibida nila, alam nyo ba, pinatawad ko na itong mga to. Kaya parang ganun, ang bait nila, napaka mga Diyos naman ito. Yun ang nakakaawa, di ba? Kasi yung kwento doon talagang nagba-Bible study pa raw si Peter Tanchi, tapos yung anak niya pala nire-rape na sa kanilang, sa bahay nila. So nakakaawa nga, pero judgment ba ng Diyos yung nire-rape yung anak mo, tapos pinapatawad na kita. Ano sabi sa Bible? Ang rapist, anong ginagawa? Pinapatay yun! Amen. So, sino mas mabait? Ang Diyos o ikaw? Peter Tanchi. Mas mabait si Peter Tanchi, kaso mali. Di ba? Mali yung judgment niya. Ito, yung ginawa yun. Dapat nung pinatay na yun. At kaya nga sa panahon natin yun, kaya ang dami nalilito dyan. Kaya again, inano nila yan, ang tawag nila dyan, in-institutionalize nila yan. Alam niyo ba yun? Kaya ngayon may nagreklamo, naalala sa balita, 15 years old ba yun? Hindi na ukulong, nang rape din, di ba? Ganun yung balita eh. Kaya mga tao ngayon, ano ba dapat ikulong pa natin dapat yung, ano dapat gawin sa pumatay sa ano kaya? Sabi sa batas dapat hindi. Ba't nga ganun yung batas natin in the first place? Kahit bata pa yan, ginawa niya yung ganung karumal-dumal, may alam na yan. Dapat niyang patayin. Tayo napunta doon. Ngayon kasi ito, sinasabi ng lingkod ng Diyos, Lord, parusahan mo yan. Para hindi na umulit at hindi gayahin. Hindi sinabi dito, pero yun eh. Kasi, sabi ng Ginoo, for they have eaten Jacob. Itong holy people ng Diyos, inubos at halos maubos. So, righteous yung judgment ng Diyos dito, tsaka yung lingkod ng Diyos. And devoured him and consumed him and have made his habitation desolate. Though actually, hindi pa nga nangyayari ng panahon na to, pero sinasabi lang yun sa atin. Para, ano nga natin dito, yan. Pwedeng itali natin dito para tayo hindi na gumaya. Ganun po yun eh. Kaya gumaya po. Saan ba gumaya ng kalokohan itong mga extend na tayo konti Saan ba gumaya yung mga Juda, ng Israel? Sa ibang bansa eh. Kung in-execute nila ng tama, yung sinabi naman sa kanila ng Diyos, hindi na damay-damay yan. Natindihan niyo ba? Amen. So kaya po yung judgment, kahit sa preaching lang iba, ayaw ng preach ng masyadong inaalam dapat tayong tama, hindi ginagawa natin, ina-execute. So yun, magpapakorek ba kayo? Kailan kayo magpapakorek? Ngayon pala, sinasanay na kayo kung ano yung tama. So, kung may idea kayo na palagi ko, Pastor, mali yan di pwede natin pag-usapan. Pero pwede mo na rin tingnan dito sa Bible kung tama ba yun, mali. Kaya inaaral natin to eh. Wala tayong ginawa dito mag-aaral na, pansin nyo ba? Kasi ang dami pa niyan. The more na alam niyo yung salita ng Diyos, the more na gagamitin kayo ng Diyos, the more na magiging pakipakinabang tayo sa Panginoon. Then, nandun yung rewards. Kasi yung unahin yung rewards, pero nandun yung rewards eh. Pero iba dyan kasi sa langit na talaga.
Balik tayo dito. Meron ka pa bang kailangan i-correct sa area ng buhay mo? Ano, sino yung ramdaman nyo naman yan? Kunwari, bigyan ka example. Kunwari, tamad ka. Ano kayong ginawa ng Diyos sa mga tamad? Yan. Ganun. Para turuan ka niya in advance. Amen? Amen. Ang ginawa ng Diyos sa mga tamad, sabi din sa Bible, sa Proverbs, paulit-ulit yun eh. Maghihirap ka. Yung nasabi doon. Hintayin ko muna yun. Saka ako magsisipag eh. Patay ka na. Ano ba? Uso ngayon si Obama na naman tsaka si Trump, no? So gusto mong maging Trump ba? Makapangyarihan yun, di ba? Kailan lang nangyari si Marcos eh. Yan ang balita ngayon eh. Talagang nagmukha tayong ewan dyan eh. Nabalitaan niyo ba yun? So tayo, 20% tariff, sila 0. Balitaan niyo hindi. Hindi kayo nagbabasa ng ano. So para tayong tiniris nun eh. Tapos bubulahin pa si Marcos. Sabi niya, gano'n, mahal na mahal mo talaga yung bayan mo. Kasi tindi mo makipag ano. So napakapangyarihan si Trump, di ba? Tinitiris lang tayo. Wala tayong magawa eh. Kaysa walang trade. Diba? So hanggang 20%, 19% na lang. Tayong Kaya sabi ng ibang batas, maghanap na tayo ng ibang ano. Anyway, sa mga pangyayari, pero gusto nyo bang maging Trump? Sinong humahanga doon? Modelo ang ano, asawa. Pang-ilan niya yun? Ewan ko. Loko-loko yan. So, huwag tayo maging ganon. So, para kahit mayaman, makapangyarihan yan, kawawa sa Panginoon. Walang kapayapaan yan. Mayabang lang yan. Pero may paglalagyan dyan. So, si Obama sana matuluyan din. Sana. Alam mo lang. Makakulong din kahit 1 taon. Si Duterte, 1 taon na ba si Duterte? Wala pa. So kung tayo, nakikita na natin na maraming pwede mangyari din sa atin eh. Huwag tayo mayabang din. So pero ngayon na tayo magpakorek. Amen? Itong Judah nila, hindi sila natuto eh. Labas na litid ni Jeremiah, yung may iyakan niya na eh, wala pa rin eh. Kaya salamat bandang ulo, may nakinig sa kanya. At least di namatay. Nabuhay sila, matagal. Jeremiah, namatay siya ng ano, hindi na nga sinabi dito eh. So, iwanan ko sa inyo, correct me with judgment. Tingnan nyo yung judgment ng Diyos, ano ba ang gusto niya, ano yung ayaw niya, saan siya asal na asal, kung gagawin nyo, yung mga bagay na asal siya. At kung sinong pinagalitan niya, kung galit siya sa bakla, huwag ka nang ano doon, kahit konti. Galit nga siya, pinatay, inuubos niya nga yun eh. Iisip ka pa ng ewan dyan, no? Ay, nakakaawa eh. Ano, mas maawain ka pa sa Diyos? Mali yun, maling awa yun. So, yan, magpa-correct tayo. Ano pa yung madalas na, ano? Ayan, katamaran, bastusan, ano pa? Self-righteousness, marami yan eh. Magpa-correct tayo, men? Lord, correct me with judgment. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon. Though medyo nag-focus kami sa mga bagay, of course nga, dahil alam na namin yung ibang bagay sa Jeremiah, judgment. Pero pwede pa lang magpa-correct. Last time, Panginoon, yung pag-asa ng mga backslider. Yung iba naman is, yes, meron ding Balm of Gilead. Pero ngayon naman, exactly paano nga kami magpapakorek? Hindi kami pwede maghintay ng judgment nyo na lang. Matalino kami, Lord. Pakita nyo yung judgment, Panginoon, paano kayo mag-judge. Basically, ano yung tama at mali, ano yung maling-mali, ano yung tamang-tama, yung magandang judge, yung magandang gawain, Panginoon, ano yung magandang isipin, ano yung mga prinsipyo na dapat namin maintindihan. At hindi lang maintindihan, Panginoon, mastery namin, especially yung mga bagay importante, Panginoon, soul winning. Intindihan namin ang yung false teaching, Lord, ano yung pagkakaiba nila, yung mga nagkukunwari dyan, Panginoon, yung mga kasinungalingan na pumapasok, Panginoon. I pray na natuto kami sa mga bagay na yan, of course, maintindihan namin na kayo mabuti, Panginoon, pero may mga bagay na alaw kayo. So, alamin namin exactly kung saan kami lalagay, kung paano kami kilos,
ano yung mga bagay na iwasan, ano yung bagay na master kami, ano yung mga bagay na doon kami mag-dwell, Panginoon, yung mga bagay na yung mga mind namin, yung mga mag-mastery namin. Tutulungan ng bawat isa, Panginoon. Kailangan po, Lord, as we go to our 7th year, Panginoon, I pray na salamat sa inyong katapatan, mga blessing, Panginoon, at provision. I pray na dahil niyo pong gamitin, Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa. Kayo po magturo sa amin. Ang dapat gawin, Panginoon, lahat kami may kulang pa. Salamat po may na-accomplish, Panginoon, ibang bagay, Panginoon, maging ma-accomplish namin iba pa na kailangan namin ma-accomplish. Lagi namin maintindihan na kami kulang lagi. Magpakorek kami, Lord, sa inyo, Lord. Makinig kami, maging sensitive kami, Lord, sa inyong katotohanan. Yung mga dati iwasan na malaman din namin. Kailangan po, Lord, kayo mga igat sa bawat isa. Kayo manood natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.